Sa bawat anino, may kasong nakatago. Bawat bakas, bawat ebidensya may tinig na pilit tinatago ng dilim. Dito sundan natin ang mga anino ng krimen at ilantad ang mga kaso matagal nang nakakubli sa dilim. Kung gusto mong masundan ang mga ganitong kwento, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating kaso. Ito ang boses ng kilabot na tinaguriang Tourniquet Killer mula sa Houston. Sinasabing inatake niya ang mahigit na 60 babae gamit ang kanyang paboritong armas. Isang improvised na tali, kilala rin bilang tourniquet. Habang dumarami ang kanyang mga biktima, lalong tumitindi ang takot sa komunidad. Maraming tao ang nag-iingat para protektahan ang kanilang mga anak. Pero si Anthony Shore, isang single father na nag-aalaga sa kanyang 2 anak na babae, ay tuluyan ng nabighani sa paranoia. Kilala si Anthony sa kanilang komunidad at maraming humahanga sa kanya dahil sa kanyang determinasyon sa gitna ng kaguluhan. Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unti niyang ipinapakita na mas delikado pala siya kaysa sa inaakala ng iba. Habang papalapit ang mga atake ng Tourniquet Killer sa kanilang lugar, kinuha ni Anthony ang kanyang mga anak mula sa paaralan. Pinatibay ang pinto at bintana at ikinulong sina Tiffany at Amber sa loob ng bahay. Dagdag pa rito, naging pabago-bago ang kalagayan ni Anthony. Madalas mawala sa gabi ng walang paalam. Pero si Tiffany ay tumangging manahimik. Nilabanan niya ang kanyang ama at naging susi sa pagbitay sa Tourniquet Killer. Sa Houston, si Tiffany at ang kanyang nakakatandang kapatid na si Amber ay namumuhay kasama ang kanilang mga magulang, sina Anthony at Gina. Kilala si Anthony bilang musikero, tumutugtog sa iba't ibang jazz band sa lokal na lugar. Bukod sa kanyang araw-araw na trabaho bilang landline repairman, nakakapaglaan pa rin siya ng oras sa kanyang 2 anak. Ngunit sa likod ng perpektong imahe, may problema ang pamilya. Madalas nag-aaway sina Gina at Anthony at unti-unti nang bumagsak ang kanilang pagsasama. Sa kalaunan, nakilala ni Gina ang iba at nagsampa ng diborsyo. Gusto niyang wala na si Anthony at ang kanilang mga anak sa buhay niya, kaya ibinigay niya ang buong kustodiya kay Anthony. Pero si Tiffany ay gusto ang kanyang ama at okay lang sa kanya ang lumipat sa kanya. Ngunit hindi alam ni Tiffany may kasamaan na nakamumuo sa kanilang paligid. Sa nakaraang ilang taon, 2 batang babae ang pinatay malapit sa kanilang bahay. Hindi na ito kasing ligtas ng dati, kaya nag-alala ang komunidad para sa kaligtasan ng mga bata. Huwebes, ika-26 ng Setyembre 1986, nawala si Lori Tremblay, 14 na taong gulang, mula sa Central Houston. Naglalakad lang siya papunta sa paaralan noong 1986 nang tuluyan siyang mawala. Kinabukasan, natagpuan ng pulis ang kanyang katawan. Natagpuan si Lori sa parking lot ng isang restaurant, nakatabi sa isang dumpster at pinatay sa pamamagitan ng strangulation. Ang tanging ebidensya lang na meron sila ay kung paano siya namatay. May marka sa kanyang leeg at palad na nagmumungkahi na ginamit ang tali o lubid para siya'y pigilan sa paghinga. Wala nang iba pang ebidensya, kaya mabilis na lumamig ang kaso. Lumipas ang panahon, halos lahat ng lead ay naubos na. Huwebes, ika-16 ng Abril 1992, bandang 10:00 ng umaga, may isang delivery man na pumunta sa parking lot ng Dairy Queen sa West Houston. Pagbaba niya sa truck, natagpuan niya ang isang patay na katawan malapit sa drive-thru. Agad na rumispondi ang Houston Police Department Homicide Division. Sinuri ng pulis ang katawan at natuklasan ang ebidensya ng sexual assault. Bukod pa rito, may isang bagay na na-embed sa leeg ng biktima, isang improvised tourniquet. Hindi ito basta-basta, malino na pinag-isipan at pinaghandaan ng salarin ang kanyang ginawa. Ginugol ng pulis ang natitirang araw sa pag-imbestiga at pagkuha ng DNA samples. Kinuha rin ang fingernail clippings mula sa katawan ni Maria
para sa susunod na pagsusuri. Habang ginagawa ito, dumating ang isang hindi inaasahang tao, ang kanyang ama. Siya mismo ang nag-identify sa anak. Si Maria del Carmen Estrada ay isang batang Hispanic na nagtatrabaho bilang nani sa paligid ng Spring Branch. Nang maibalita na ginamit ng salarin ang isang homemade na armas, bumalot ng paranoia sa buong lugar. Ginamit niya ang tourniquet para siguraduhin mabigat ang pagdurusa ng biktima at kontrolado niya kung gaano kabilis o kabagal ang kamatayan. Dahil sa kanyang pagkamatay at tumataas na krimen sa lugar, naging tensyonado ang komunidad. Puno ng krimen ang lugar, may mga home invasion, panloloob at nakawan. Takot na takot ang mga tao na lumabas ng bahay. Kasama sa sitwasyong ito ang pamilya Shores. Pero si Anthony na ngayon ay single father, sobra na ang ginagawa para protektahan ang kanyang mga anak. Para sa amin, parang walang masamang mangyayari sa amin basta nakakandado kami sa loob ng bahay. Pinako niya ang mga bintana sa aming kwarto at palaging sinasabi, "Huwag kayong lalabas, baka may magnakaw o may kukuha sa inyo." Habang lumalala ang sitwasyon sa labas, lumalala rin ang relasyon namin sa kanya. Lalo siyang nagiging kontrolado at manipulatibo, obsesyonado sa kaayusan at pagiging perpekto. Natakot kami sa kanya, palaging alerto at hindi namin alam kung kailan siya muling magwawala. Dapat laging maayos ang buhok namin at perfect ang itsura sa lahat ng oras. Dapat rin kaming magsalita at kumilos sa particular na paraan. Parang palabas lang ang lahat, pero kapag hindi ayon sa plano niya, sumasabog ang lahat sa bahay at lahat ay nagdurusa. Ilang buwan matapos kaming lumipat sa ama namin, muling yumanig ang aming kapitbahayan. Dahil sa dalawang krimen na malaki ang media coverage, ngayon, balita mula sa North Harris County tungkol sa marahas na home invasion, isang lalaking nakamas ay umatake kay Selma Jenks, 14 na taong gulang, pagka-uwi niya galing sa school. Pag-uwi ni Selma, nandun na ang lalaki sa loob ng bahay, nakadisguise. Inatake niya si Selma, ginapos gamit ang duct tape at sinaktan habang siya'y sumisigaw at umiiyak. Ikinuwento ni Selma na puti ang lalaki at may asul na mata, pero naligaw ang pulis dahil nakaligtas siya sa insidente. Walang silang dahilan para iugnay ito sa iba pang nakaraang pagpatay. Linggo, ika-7 ng Agosto 1994, nawala si Diana Ribler, 9 na taong gulang. Pinapunta siya ng kanyang mga magulang sa tindahan para bumili ng asukal. Ilang minuto lang mula sa bahay nila. 30 minuto na ang lumipas, nag-aalala ang kanyang ina at naghahanap sa kanya. Nagmadaling bumalik sa bahay at sinabihan ng asawa niya, "Tumawag ka ng 911, nawawala si Diana." Ilang oras lang, nag-deploy ang pulis ng search party at mga helicopter sa paligid ng Houston. Pagdating ng gabi, ipinasa ang paghahanap sa night shift. Bandang hating gabi pumunta ako sa isang abandonadong warehouse. Nang makarating, inilawan ko ang loading dock at ang mga dumpster. Nakita ko ang tila maliit na katawan. Dumating agad ang homicide detectives at sinuri ang katawan. Agad na napansin ng forensic unit na may mali sa katawan ni Diana. Isa na namang improvised tourniquet ang nakatali sa kanyang leeg. Kahit pilit ng pulis na itinago ang impormasyong ito, mabilis itong lumabas sa balita. Lahat sa Houston ay alam ang nangyari sa batang babae at lahat ay nagulat, natigilan at galit. Noon, hindi pa alam ng pulis na magkakaugnay ang lahat ng kaso. Pero natukoy nila nang malamang pareho ang gumawa sa pagpatay kay Diana at Maria. Ngunit walang ebidensya sa dalawang investigasyon na gamit para mausad ang kaso. Ginugol nila ang buwan sa mga investigasyon pero tila walang patutunguhan. Habang lumalala ang sitwasyon sa kapitbahayan, lalong tumataas ang paranoia ni Anthony. Hindi na pinapayagan ng mga anak na lumabas kahit kailan. Sa weekdays, paminsan-minsan lang niyang pinapayagan sa school, pero karamihan ng oras ay nakakulong sa bahay.
Tuwing weekends, naglalaro sila ng game na tinatawag nilang Pretend Rock Band. Pinapasuot ni Anthony ang mga costumes at pinapasayaw ang mga bata sa malakas na musika. Sa edad na 10, hindi pa alam ng mga bata na may masamang motibo ang kanilang ama. Sobrang kasali siya sa mga dress-up na iyon. Gustong-gusto niyang isuot sa amin ang mga suggestive na damit at palaging may nakamasid sa amin. Isa pa sa family tradition ni Anthony ay ang gabi-gabing hot chocolate. Sa simula, si Amber lang ang pinapayagang uminom, pero kalaunan, inalok na rin niya si Tiffany. Palaging sinasabi ng kapatid ko, huwag uminom ng hot chocolate, may kakaibang lasa. At tama nga, may kakaibang lasa ang hot chocolate. Naalala ko iyon, pero hindi ko ito inisip na may masama. Akala ko lang mura at pangit na off-brand at biglang pagkising umaga na, nagdadrag kami. Habang lumilipas ang mga buwan, mas madalas na binibigyan ni Anthony si Tiffany ng hot chocolate. Ilang beses sa isang linggo, unti-unting nasanay si Tiffany sa epekto ng gamot. Unang pagkakataon na magising siya sa kalagitnaan ng gabi, natakot siya sa nangyari sa kanya. Parang wala akong kontrol sa katawan ko. Nagising ako at natuklasan kong wala akong damit at ginagawa niya yung mga bagay sa akin. Pinilit niyang magpanggap na natutulog dahil natatakot siya. Kahit karaniwan nilang ibinabahagi ang lahat at umaasa sa isa't isa, sobrang takot at hiya si Tiffany kaya hindi niya sinabi kay Amber ang halos araw-araw na pang-aabuso. Sa paraan niya, iniisip ni Tiffany na pinoprotektahan niya si Amber sa hindi pagsasabi. Iniisip ko na kung ako ang tatanggap ng lahat, magiging okay siya. Siya ang aking sandigan noon. Yun lang ang meron kami sa buhay namin. Magkasama lang kami. Biyernes, 14 ng Hulyo 1995, tumanggap si Barbara Robertson, editor na isang local na news station, ng anonymous sa tawag bago magtanghali. Sabi ko, KPRC, paano kita matutulungan? May tip ako sa'yo. May serial killer na malaya, ang sagot ng lalaki. Hindi alam ni Barbara na nawawala na si Dana, 16 na taong gulang, na inireport ng kanyang mga magulang 9 na araw bago ito tumawag. Inisip ng mga pulis na runaway lang si Dana at hindi nila sineryoso ang reklamo ng mga magulang niya dahil hindi siya nakatira sa kanila. Ibinunyag ng caller ang lokasyon ng patay na katawan. Walang ideya kung sino ang tinutukoy. Patuloy na nagtatanong si Barbara. Sa 37 minutong pag-uusap, detalyado niyang inilarawan kung paano nakalat ang katawan. Sabi ko, ikaw ang killer, at agad siyang nag-hang up. Tumawag kaagad si Barbara sa sheriff sa North Harris at nagtungo sa departamento para magbigay ng statement. Pinag-guide ko siya sa lahat ng sinabi sa akin sa tawag. Sabi niya, sinunod ng pulis ang direksyon ng caller patungo sa dead-end road sa 145 North ng Houston. Doon, natagpuan nila ang lokasyon na inilarawan kay Barbara. Ngunit pagkatapos ng 10 araw sa labas, hindi na makilala ang katawan. 2 ebidensya ang natagpuan ng forensic team. Una, isang homemade tourniquet na nakabaon sa leeg ng biktima. Pangalawa, isang set ng singsing sa daliri ng biktima. Base sa autopsy, natukoy na higit sa 1 linggo na ang katawan sa labas at tinatayang nasa 16 na taong gulang ang biktima. Pag-cross-check sa missing persons report, si Dana Sanchez lang ang pumugma sa parehong edad at timeline. Sa pagkakaidagdag ng kasong ito sa listahan, malinaw na sa mga detectives ang modus operandi ng killer. Bilang huling hakbang, nagbuo sila ng task force mula sa Houston Police Department at Harris County Sheriff's Department para muling buksan ang lahat ng kaso. Sa kaso ni Maria Estrada, pinatay gamit ang tourniquet. Sa kaso ni Diana Revillard, tourniquet din. Si Dana Sanchez, strangulation din. Pinag-isang grupo ang lahat para alamin kung ano ang nangyayari. Dahil na-realize sila na malamang may serial killer sa paligid. 2 taon matapos mahanap ang huling biktima, nagbago ng husto ang sitwasyon sa bahay ng Shore. Lumipat ang girlfriend ni Anthony, gusto niyang wala ang mga bata sa bahay ngayong summer. Kaya hiningi niya kay Gina Shore, kanyang kapatid,
na dalhin ang mga ito sa bahay ng kanilang ina sa California. Agad na sinamantala ni Gina ang pagkakataon dahil alam niyang may mali sa bahay nila. Masyado siyang naging touchy-feely sa mga anak niya kaya sa akala ko na dapat. 2 beses na siyang nireport sa CPS, una noong 1993 nang bumisita siya sa bagong bahay ni Anthony sa unang pagkakataon. Mabilis namang dinismiss ng Child Protective Service ang reklamo. Para bang pinaramdam nila na sobra-sobra lang ang kanilang reaksyon. 2 taon ang lumipas, noong 1995, dumating siya para sa Pasko. Pagdating niya, labis ang kanyang pangamba nang makita niyang lumala pa ang sitwasyon mula sa huling bisita niya. Iniwan ni Anthony ang mga anak sa bahay, nakakandado, lahat ng bintana ay pinako at walang babysitter. Wala silang kuryente, wala ring tumatakbong tubig. Bukod pa sa pangalawang reklamo ni Gina, nakontak na rin ang CPS ng mga guro ni Tiffany noong nakaraang taon at muli, niloko ni Anthony ang lahat. Parang niloloko niya ang buong mundo. Napaka-charismatic niya, napaka-charming at persuasive. Kaya tuluyan na namang bini ang CPS. Sa California, sinubukan ni Gina na hikayatin silang magsalita tungkol kay Anthony at sa sitwasyon nila sa Houston. Pero nanatili silang tahimik at maingat. Isang araw, sa huling bahagi ng summer, tinanong niya si Tiffany ng casual. Isang tanong na yumanig sa bata. Nagkaroon ka na ba ng araw na talagang ang sama-samang nangyari at parang gusto mo na lang sabunutan ang leeg ng isang tao? Pulang-pula ang mukha ni Tiffany. Nagsimulang umiyak ng buong puso at ikinuwento sa kanya ang lahat ng ginawa ng kanyang ama sa kanya. Pinagsasamantalahan siya. Pinagsama ni Gina si Tiffany, Amber at ang kanilang lola na si Diana para pag-usapan ang sitwasyon. Dito na ikinuwento ni Amber ang kanyang panig. Naggalit siya ng todo. Nangako si Anthony na hindi na niya gagawin iyon basta-basta. Susunod lang siya at papabayaan ang lahat ng gusto ng ama. Paano niya nagawa na hawakan ang kapatid ko? Galit na galit ako, sabi ni Amber. Dito, nakipag-ugnayan sina Gina at Diana sa mga otoridad at nagsampa ng kaso laban kay Anthony. Pero muli, nabigo ang sistema. Nakatira siya sa tapat ng elementary school. Hindi dapat nakatira doon ang isang sex offender. Kailangan lang niyang i-register na namolest siya ng anak niya. Ngayon, nasa sex offender list si Anthony. Nakalusot siya ng walang kulong. Kailangan lang niyang magbigay ng DNA sample sa estado. Nang malaman ng kapatid ko, ng lola ko, at ako nung nakalabas siya, ramdam namin na walang kataruhan sa sistema. Lahat kami ay galit at nag-alala na baka maghiganti siya. 5 taon nang lumipas, may bagong cutting-edge DNA lab sa Dallas. Nagdesisyon ang Harris Sheriff's Department na muling buksan ang tourniquet killer cases na nakatuon kay Maria del Carmen Estrada at nag-iisang biktima na may unknown DNA sa kanyang kuko. Sa isang assault, lalo na sa babae, normal na may pakikipaglaban at magasgas ang kuko, kaya may balat o dugo sa ilalim. Pero matapos muling buksan ang kaso niyang 2 beses, ubos na ang sample. Maaaring ito na ang huling pagkakataon nila. May DNA sila, pero nauubos ito sa bawat testing. Gagamitin ba natin ang natitirang sample para ipadala sa Dallas? Pinagdesisyonan na gamitin ang fingernail samples para makita kung may sapat na DNA para ma-match ang suspect. Huwebes, 16 ng Oktubre 2003, may breakthrough matapos ang 11 taon. Kamangha-mangha, may match. Isang lalaki sa Houston. Perfect ang DNA profile mula sa mga kuko ni Maria na tumugma sa DNA mula sa swab sa balikat ni Anthony. Agad na inaresto si Anthony at kinausap ng mga investigador. Inamin niya ang lahat, pati ang kaso ni Lori Tremblay, ang kanyang unang biktima na hindi kailanman iugnay ng pulis sa tourniquet killer dahil iba ang estilo niya noon ay kanyang isinapubliko. Habang nangyayari ito, tinututukan ito ng Texas News. Dito, tumanggap ng tawag si Tiffany na 18 na noon mula kay Amber na kamakailan lang ay bumalik sa Houston. Sagot ko sa telepono, "Hey," sabi niya, "mamamatay tao ang tatay natin." Wala siyang pinatamis o pinaganda.
Habang papalapit ang trial, bumalik si Tiffany sa Houston para magsaksi laban sa ama niya. Namangha ang mga pulis nang makilala nila ang babaeng naging susi sa paglutas ng kaso. Si Tiffany ang nagbukas ng buong kaso dahil nagkaroon siya ng tapang na magsalita sa mga otoridad. Ang prosecution ay naghangad ng death penalty, kaya pinagsama nila ang natitirang survivors, si Tiffany, Amber at Selma. At sa unang pagkakataon, pumasok si Anthony Allen Shore sa korte kung saan gaganapin ang kanyang trial sa capital murder. Inilagay kami roon para makita nila na may history siya ng marahas na krimen at walang pagsisisi at hindi na siya magbabago. Ang pinakamainam na solusyon ay ang death penalty. Noong ika-18 ng Enero 2018, na-execute si Anthony Shore sa pamamagitan ng lethal injection. Ang pakiramdam ko ay relief at medyo nagulat ako na tapos na rin. Lumipas ang 13 taon mula nang mahatulan siya hanggang sa aktwal na execution. Masaya si Tiffany na tapos na ito. Pero ang pinadanas niya ay hindi agad naglaho matapos ang execution. Sa katunayan, isa lang itong hakbang sa tuloy-tuloy niyang recovery. Sa tulong ng therapy at suporta ng pamilya, proud si Tiffany na hindi na siya nakikita bilang biktima, kundi bilang survivor. Mas kumpiyansa na ako sa buhay ko at sa sarili ko bilang individual. Ito ay araw-araw na proseso. Pagkatapos ng lahat, lumipat si Tiffany sa Arizona para palakihin ang sarili niyang anak bilang single mother. At binigyan ito ng lahat ng pagmamahal at suporta para maging matagumpay. Gusto ko maging halimbawa sa anak ko. Gusto kong sundan niya ang tama mula sa akin. Nagtrabaho si Tiffany bilang Sheriff's Deputy at sumunod ay sumali sa Air National Guard. Bukod sa pag-aaral ng forensic science, gusto niyang gumawa ng pagbabago at ayusin ang sistema mula sa loob. Alam ko, isang tao lang ang hindi makakabago ng mundo. Pero kung mas maraming tao ang may alam at nagmamalasakit, unti-unti itong mababago. At ang tanging paraan para gawin iyon ay ang subukan. Alalahanin ang mga mukha na ito. Ano ang masasabi niyo sa tapang ni Tiffany? I-share niyo sa comments dahil minsan ang boses ng isang tao ang nagbabago ng lahat. Kung umabot ka sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood. Dahil sa bawat kwento may katotohanang dapat pakinggan at may leksyong dapat pag-isipan. I-comment nyo rin kung saan kayo nanonood at anong oras nyo ito pinanood. Gusto rin naming malaman na inyong kwento.